Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 611. Nilunok, Selyo. Bang! Isang napakalaking firestorm ang lumitaw na parang ulap ng kabute nang bigla itong lumitaw sa kalangitan. Isang malakas na pagsabog ng lupa ang naging dahilan ng pagpintig ng tainga ng marami. Ang mailap at marahas na init na iyon na kumakalat mula sa langit ay nagdulot ng pagkabigla sa mga mukha ng lahat. Ang isang figure ng tao ay tila isang bola na marahas na hinampos ng martilyo sa sandaling lumitaw ang berdeng puting ulap ng kabute habang ito ay bumaril mula sa langit. Ang sariwang matingkad na pulang dugo ay tumalsik sa kalangitan sa daan, na tila isang sariwang dagwang bahaghari. Ang mga ekspresyon sa mukha ng mga eksperto mula sa Black Corner region ay lubhang nagbago habang pinagmamasdan nila ang figure ng tao na bumaril sa lupa mula sa langit. Kahit na ang aura na iyon ay kasalukuyang napakahina, walang alinlangan na pag-aari ito ni Han Fang. Nagkatinginan ang lahat. Tumulo ang ilang malamig na pawis mula sa kanilang noo. Lumingon ang kanilang mga tingin sa kabilang panig ng kalangitan. Isang itim na figure ang humihingal doon. Bahagyang nakita ang berdeng pakpak ng apoy sa kanyang likod. Maliwanag, ito ay dahil sa panghihina ng loob ng kanyang katawan. Ang taong ito. Talagang tinalo si Han Fang. Bulong ng lahat sa sarili. Halatang halata ang pagkagulat sa kanilang tono. Ang lakas ni Han Fang ay nasa tuktok na ng klase ng Dao Huang. Bukod pa rito, mayroon siyang Heavenly Flame upang suportahan siya. Magkakaroon siya ng kakayahang lumaban kahit na kapag nakikipagkita sa isang napakalakas na unang yugto na Dao Zhang. Tanging ang Gold at Silver Brothers sa buong Black Corner region ang makakalaban sa kanya. Ngayon, gayunpaman, ang dalubhasang ito na nagtataglay ng napakahusay na reputasyon sa Black Corner region ay natalo at nabawasan sa isang kahabag-habag na kalagayan ng isang binata na mukhang nasa 20 taong gulang lamang. Natahimik ang buong lugar. Anong uri ng reputasyon ang makakamit pagkatapos talunin si Han Fang, ang ekspertong ito na may lubos na reputasyon kahit sa buong kontinente? Hindi bababasa. Ang pangalang Xiaoyan ay magiging pamilyar sa buong Black Corner region sa hinaharap. Shi. Dalawang huni ng hangin ang biglang umalangaw-ngaw sa tahimik na kalangitan. Kaagad, dalawang figure ang kumislap at mabilis na dumapo sa tabi ni Han Fang at hinawakan siya. Saka lamang sila tumulong na iwasan ang pagtatapos kung saan ang ulo ng huli ay naging basag na pakwan pagkalapag sa lupa. Sa dalawang namagitan, ang isa ay nakasuot ng ginto at ang isa ay pilak. Natural, sila ang tinatawag na Gold at Silver Brothers. Si Han Fang ay iba sa Fan Lao kung saan si Fan Lao ay maaaring mamatay na lamang. Mahirap sukatin ang halaga ni Han Fang. Bukod dito, hindi pa nagagawa ng taong ito ang gantimpala para sa kanilang pagkilos sa pagkakataong ito. Paano siya mamatay? Hinawakan ng matandang nakasuot ng pilak si Han Fang na nababalot ng sariwang dugo at inilagay ang kamay sa dibdib ng huli. Pagkatapos lamang niyang maramdaman ang napakahina ngunit kasalukuyang tibok ng puso ay nakahinga siya ng maluwag. Buhay pa ba siya? Sumimangot ang matandang nakasuot ng ginto at nagtanong. Oo, may hininga pa. Buti na lang at may Heavenly Flame ang taong ito para protektahan ang kanyang katawan. Kung hindi, siguradong imposible para sa kanya na makaligtas sa ganoong klase ng pagsabog. Tumango ang matandang nakasuot ng pilak at agad na sinampal ang kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa nakaitim na binata sa malayo bago sinabing. Saan nanggaling ang brat na ito? Bakit hindi ko narinig na may ganoong makapangyarihang tao sa Jianan Academy? Hindi ko alam. Lumubog ang mukha ng matandang nakasuot ng ginto habang umiiling. Medyo natatakot ang kanyang tingin habang nakatitig sa napakalaking berdeng puting ulap ng kabute. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga eksperto mula sa Black Corner region na dumanas ng malaking pagkatalo bago nagsalita ng mahina. Hindi na tayo maaaring magpatuloy ngayon. Dapat tayong umalis kaagad. Ang taong ito ay malubhang nasugatan at walang malay. Hindi na posible na agawin ang Heavenly Flame. Iginala ng matandang nakasuot ng kulay pilak ang mga mata bago bahagyang tumango. Nagpakita siya ng hand sign sa mga eksperto mula sa Black Corner region at agad na sumugod ang mga kasamahan na iyon. Sa wakas,
Nagtipon sila sa isang grupo at maingat na tiningnan ang mga eksperto sa Inner Academy na nakatingin sa kanila ng may masamang hangarin. Xiaoyan, okay ka lang. Nakahinga rin ng maluwag si Su Chen nang marinig niyang nawalan ng malay si Han Feng dahil sa kanyang malubhang pinsala. Nang mawala ang pinunong ito, hindi na kailangan pang matakot sa mga natitirang kasamahan mula sa Black Corner region. Bahagyang nagpakita ng ngiti si Xiaoyan matapos marinig ang sigaw ni Su Chen. Ang maputlaputing mukha niya ay nagpapakita ng pagod sa loob ng kanyang puso. Bagamat medyo nakaramdam siya ng panghihinayang na si Han Feng ay nagtataglay pa rin ng mga labi ng hininga, wala siyang ibang paraan. Sa kasalukuyan, ang pinakamahalagang bagay ay ang Fallen Heart Flame. Tama yan. Ang Fallen Heart Flame. Biglang nanginig ang puso ni Xiaoyan. Lumipat ang kanyang tingin sa lugar kung saan orihinal na kinaroroonan ng una. Nanliit agad ang mata niya. Ang kumpol na iyon ng Fallen Heart Flame, na nanatili pa rin sa langit, ay hindi namamalayang lumitaw na sa lugar sa kalangitan kung saan nabuo ang berdeng puting mushroom cloud sa pagsabog ng Angry Buddha Lotus Flame nang walang nakakaalam. Habang papalapit ito, isang napakalaking puwersa ng pagsipsip ang biglang lumabas. Kasunod ng paglitaw ng puwersa ng pagsipsip na iyon, ang napakalaking ulap ng kabute ng apoy ay tila nakatagpo ng isang itim na butas habang ito ay mabilis na gumagalaw at walang tigil na bumubuhos sa kumpol ng hindi nakikitang apoy. Ang oras na sinulyapan ni Xiaoyan kanina ay nagkataon na ang Fallen Heart Flame ay nilamon ang ulap ng kabute. Ang kakaibang pagkilos ng huli ay nagdulot ng pagkabalisa sa kanyang puso. Bagamat hindi siya sigurado tungkol sa intensyon ng Fallen Heart Flame, si Xiaoyan ay nakapaghula pa rin ng malabo pagkatapos makita ang aksyon na ito. Bilang isang uri ng purong Heavenly Flame, ang Fallen Heart Flame ay nagawang lunukan ang iba pang Heavenly Flame para palakasin ang sarili. Ang Fire Mushroom Cloud ay naglalaman ng sobrang ligaw at marahas na Heavenly Flame na enerhiya. Ito ay talagang parang natural na tonic sa isang espiritual na nilalang tulad ng Fallen Heart Flame. May naramdaman si Su Chen at ang iba pa sa sandaling pumutok ang puwersa ng pagsipsip mula sa Fallen Heart Flame. Agad niyang ibinato ang tingin, para lang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Tumigil ka, si Xiaoyan ang unang sumigaw ng malakas. Gayunpaman, ang Daoqi sa kanyang katawan ay may pansamantalang senyales ng pagiging ganap na walang laman dahil sa kanyang pagpapakawalan ng Angry Buddha Lotus Flame na killing move kanina. Kaya naman, ang tanging magagawa niya ay magbigay ng paalala. Kakarinig pa lang ng boses ni Xiaoyan nang kumilos si Su Chen. Ang katawan ng huli ay kumislap at lumitaw mga 10 metro mula sa Fallen Heart Flame sa paraang parang multo. Gayunpaman, wala siyang oras na gumawa ng anuman nang ang isang malaking kumpol ng mainit na di nakikitang apoy ay sumunog patungo sa kanya, na naging dahilan upang siya ay nagmamadaling umiwas dito. Ang bilis ng paglunok ng Fallen Heart Flame ay nakakatakot. Sa maikling sandaling iyon na umiwas si Su Chen, ang napakalaking ulap ng kabute ng apoy ay tila isang tumutulo na lobo. Ito ay ganap na nilamon sa malaking invisible na apoy na wala pang 10 talampakan ang laki. Naganap ang lahat sa loob lamang ng ilang kisap. Ang katawan ng Fallen Heart Flame ay biglang naging mas maliwanag pagkatapos ng napakalaking enerhiya ng apoy na pumasok sa katawan nito. Isang enerhiya na mas wild at mas marahas kaysa dati na dahan-daang kumulot mula sa loob ng katawan nito at kumalat sa buong Inner Academy. Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon nang maramdaman nila ang enerhiya ng Fallen Heart Flame, na muling naging mailap at marahas. Ang mga Gold-Silver Brothers na iyon ay hindi na nang ahas na manatili pa. Sa isang sigaw, isang malaking grupo ng mga tao ang bumaril patungo sa labas ng Inner Academy sa paraang tumatakas, na iniwan ang madilim at malamig na tawa na naglalaman ng malisya, na umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Elder Su, iiwan ko na ang bagay na iyon para harapin mo. Sana, hindi ako makarinig ng balita na tuluyang nawasak ang Inner Academy bukas. Madilim at malamig ang mukha ni Su Chen habang pinagmamasdan ang mga eksperto mula sa Black Corner region na sinamantala ang pagkakataong tumakas. Napalingon siya at sumigaw ng mahigpit sa hindi mabilang na bilang ng mga estudyante sa di kalayuan. Lahat, umalis sa Inner Academy. Pumunta sa malalim na kabundukan.
Ang mga estudyanteng iyon sa Inner Academy na nagtipon sa tuktok ng ilang gusali ay naging medyo magulo din matapos marinig ang boses ni Su Chen. Ang Fallen Heart Flame sa kalangitan ay maaaring hindi napakalaki, ngunit ito ay naglalabas ng nakakatakot na mapanirang lakas. Wala silang kahit katiting na pagdududa na ang buong Inner Academy ay agad na mawawasak kung ito ay bababa. Teka, nandyan pa si Xiaoyan. Itinuro ni Ziyan ang itim na figure sa di kalayuan matapos hilahin ni Lin Yan habang nagsasalita ito sa paraang balisa. Ang kanyang pink na maliit na mukha na tila inukit sa jade ay medyo namutla sa ilalim ng presyon ng Fallen Heart Flame. Relax, kaya niyang protektahan ang sarili niya. Maging ang Medicine Emperor Han Feng mula sa Black Corner region ay natalo niya. Mas ligtas siya kaysa sa atin. Si Lin Yan ay maaari lamang subukang hikayatin siya habang pinagmamasdan niya ang dagat ng mga tao na tila tumatakas mula sa kapahamakan. Pagkatapos nito, sinundan niya ang lahat habang sila ay nagdudugtong palabas ng Inner Academy. Lahat ng Elder, buuin muli ang selyo. Ang kaligtasan ng Inner Academy ay nakasalalay sa lahat. Pinanood ni Su Chen ang mga estudyanteng tumatakas sa Inner Academy na parang tubig baha. Noon lamang siya nagsalita sa mga elder sa malalim na boses. Solemn na ang mga mukha ng lahat ng elder nang marinig nila ito. Nag-flash up ang kanilang mga katawan bago bumuo ng kakaibang porma sayon, pinalibutan ang kumpol na iyon ng Fallen Heart Flame. Xiaoyan, umalis ka dali. Si Su Chen ay nasa gitna ng formation nang sumigaw siya kay Xiaoyan na nasa loob pa rin ng formation. Ang sigaw ni Su Chen ay tumunog lamang ng ang Fallen Heart Flame na tumahimik matapos lamunin ang apoy na ulap ng kabute ay biglang bumitaw ng isang matalim na pagsiret. Isang kulay berdeng kinang ang dahan-daang lumitaw sa ibabaw nito, na tila pinalayas sa jade, na parang isang pares ng mga mata. Ang sumisitsit na tunog ay kalalabas lamang ng ang Fallen Heart Flame ay bumaril sa ilalim ng gulat na mga tingin ng lahat ng elder. Mula sa direksyon ng ruta nito, ang target nito ay si Xiaoyan, na humihinto sa kalangitan. Muling nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan matapos na muling mailak ng Fallen Heart Flame. Nagmamadali niyang mananiebra ang lahat ng Daochi sa loob ng kanyang katawan habang siya ay tumalikod at nagmamadaling pumunta sa labas ng porma sayon. Ang bilis ni Xiaoyan ay malinaw na nabawasan ng husto pagkatapos gamitin ang Angry Buddha Lotus Flame. Sa kabilang banda, ang Fallen Heart Flame ay naging mas malakas pagkatapos lumunin ang Heavenly Flame na ulap ng kabute. Sa ganoong pagkakaiba, malapit nang abutin ng Fallen Heart Flame si Xiaoyan sa isang kisap mata. First Elder, bumuo ng selyo ng mabilis. Kung hindi, hindi natin ito mapipigilan kapag umalis ang halimaw na iyon. Isang elder ang nagmamadaling sumigaw matapos makita ang Fallen Heart Flame na pumutok ng paputok kay Xiaoyan. Ang mukha ni Su Chen ay kasing lalim ng tubig. Sumigaw siya. Maghintay ka pa. Hintayin mong umalis si Xiaoyan. Walang oras. Nagbago ang ekspresyon ng isa pang elder habang nagmamadaling magsalita. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Su Chen. Ang ginawa lang niya ay ginamit ang kanyang mga mata para titigan ang Fallen Heart Flame na papalapit kay Xiaoyan. Tumakas si Xiaoyan ng buong lakas. Bumaba ang pawis mula sa kanyang noo na parang umaagos na tubig. Ang puso niya ay parang napakasikip na damit nang maramdaman niya ang mainit na temperatura sa likod niya. Hindi siya naglakas loob na mag-relax habang nakatitig sa gilid ng formation sa hindi kalayuan. Hanggat nagawa niyang makaalis doon, makakatakas siya sa apoy ng kamatayan na sumusunod sa kanya na parang anino. Mas mabilis. Paulit-ulit na bumulong si Xiaoyan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang temperatura sa likod niya ay tumaas nang siya ay wala pang 10 metro mula sa gilid ng porma sayon. Inikat niya ang kanyang ulo dahil sa gulat at nakita ng kanyang maitim na mga mata ang kumpol ng di nakikitang apoy na bumungad sa kanya. Ang dagat ng apoy ay dumaloy at malapit na siyang lumunin. Hahaha. Ang posisyon na ito ng mga ngaso at ng mga hinuhuli ay talagang nabago. Kaya lang, nabigo pa rin akong patayin si Han Feng sa huli. Guro, pasensya na. Idinawit kita. Si Xiaoyan ay nagpalabas ng kanyang huling mapait na pag-ungol bago siya mawalan ng malay. Ang katahimikan sa kalangitan ay tila tumahimik sa mismong sandaling ito.
Maraming estudyante sa maraming puno sa labas ng Inner Academy ang nakakita kay Xiaoyan na nilamon ng Fallen Heart Flame. Lahat sila ay biglang tumahimik. Napakaraming babaeng estudyante ang nagtakip ng bibig at nagbubuga ng maraming hinga. Ang mga puso ni Hu Jia, Wu Hao, Lin Yan, at Ziyan ay dahan-dahang lumubog habang sila ay nakatayo sa tuktok ng isang puno. Ang ilan sa mga miyembro ng Pans Gate ay nagsiwalat ng mapurol na mga tingin, na lumilitaw sa isang kumpletong pagkawala. Ang pinuno nilang iyon na hindi kailanman natalo sa kanilang mga mata ay talagang nilalamon at sinisira ng apoy na iyon sa harap ng kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, ang pinakadakilang suporta ng Pans Gate ay ganap na bumagsak. Bang! Sinubukan ng Fallen Heart Flame na kumawala sa formation matapos lamunin si Xiaoyan. Gayunpaman, isang energy wall ang biglang kumislap sa harapan nito at pinilit itong ibalik. Ang langit ay ganap na tumahimik. Madilim at malamig ang ekspresyon ni Su Chen, at lahat ng elder ay tahimik. Todo-todo lang ang ginawa nila sa paghahatid ng Dao Qi mula sa loob ng kanilang katawan at pagpapanatili ng katatagan ng pader na ito ng enerhiya. Ang kontribusyon ni Xiaoyan sa mahusay na labanang ito na nakaapekto sa buhay at kamatayan ng Inner Academy ay isang bagay na walang makakapantay. Kung hindi niya natalo ang dalawang Daohuang, malamang na ang Black Corner Region ay matagumpay na naglunsad ng biglaang pag-atake sa Inner Academy. Gayunpaman, ang pinakadakilang contributor na ito sa Inner Academy ay talagang walang awang nilamon ng Heavenly Flame sa harap ng lahat ng tao sa huling sandali na ito. Lahat, panatilihing maayos ang pader ng enerhiya. Ipaubaya sa akin ang selyo. Unti-unting nakabawi si Su Chen habang nagsasalita siya ng walang ekspresyon ang mukha. Hindi na siya naghintay ng anumang sagot dahil may kakaiba, pabilog, maliwanag na lumabas sa kanyang katawan. First Elder. Ang ilan sa mga elder ay unang natigilan nang makita nila ang pagkilos ni Su Chen. Kaagad, tila may naintindihan sila habang sumisigaw sila sa gulat. Hindi pinansin ni Su Chen ang mga nakakagulat na boses sa paligid. Lalong tumindi ang liwanag na lumalabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, kasunod ng pagtaas ng intensity ng glow, ang mukha ni Su Chen ay mabilis ding naging mapatla at maaliwalas pa nga. Bastos, kahit ipagsapalaran ko itong lumang buhay ko, tatatakan kita magpakailanman sa magma ngayon. Ang madilim, malamig na boses ay nagdala ng isang bulkan na parang galit habang ito ay umuungal palabas mula sa bibig ni Su Chen. Kaagad, isang 10 talampakan ang haba na kakaibang itim na kinang ay mabilis na lumabas mula sa katawan ni Su Chen at sa wakas ay nabuo ang isang makapal na itim na web ng enerhiya sa kalangitan. Bahagyang nanginig ang itim na web matapos itong mabuo. Sa susunod na paglitaw nito, natakpan nito ang Fallen Heart Flame sa kakaibang paraan. Agad na kumulat at tumaas ang mga hibla ng usok mula sa Fallen Heart Flame matapos itong matakpan ng itim na web. Isang matalim na sitsit ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Mapatla ang ekspresyon ni Su Chen. Ang kanyang paghinga ay kasing hina ng gossamer. Sa bahagyang paglilipat ng kanyang daliri, ang kumpol ng Fallen Heart Flame na paulit-ulit na nagpupumiglas ay dahan-daang bumagsak patungo sa Blazing Sky Chi Refining Tower. Tila may naramdaman ito nang marating nito ang tuktok ng tore at nagsimulang magpumiglas. Sa ilalim ng matinding panlaban nito, ang itim na web ay nanatili pa rin sa itaas ng tuktok ng tore at nahihirapang bumaba. Grog. Isang kalupitan ang bumungad sa mga mata ni Su Chen nang makita niya na ang Fallen Heart Flame ay kayapang lumaban. Marahas niyang dinurog ang kanyang dibdib at tumalsik ang isang subo ng sariwang dugo. Ang kamay ni Su Chen ay biglang idiniin habang ang sariwang dugo ay iniluwa at isang hindi pangkaraniwang malalim, madilim na itim na haligi ng enerhiya ang bumaril ng paputok mula sa kanyang palad. Agad itong nabasag ng malakas laban sa Fallen Heart Flame. Hiss! Isang matalim na sitsit ang muling lumabas mula sa Fallen Heart Flame pagkatapos matanggap ang todo atake ni Su Chen. Hindi na ito nakatiis at marahas na nabasag sa malalim na underground magma world sa loob ng Blazing Sky Chi Refining Tower habang nababalot ng itim na web. Seal. Nabuo ang mga kamay ni Su Chen ng selyo nang maramdaman niya ang Fallen Heart Flame, na bumabagsak sa malalim na pagkakahawak. Isang kakaibang itim na ningning ang lumabas mula sa loob ng tore. Sa wakas,
Ito ay pinagsama-sama sa isang malalim, madilim na itim na energy barrier sa tuktok ng tore. Sa itaas nito ay may ilang kakaibang linya ng enerhiya na tila paliko-liko tulad ng ilang maliliit na ahas. Sa sandaling nabuo ang selyo sa tuktok ng tore, dahan-daang damaloy ang masaganang itim na kinang sa loob ng huling layer na konektado sa ilalim ng lupa. Sa wakas, ang itim na ningning ay lumundag at naging parang itim na dagat na ganap na sumasakop sa buong huling antas. Imposibleng makapasok ang sinuman sa lugar na ito sa hinaharap. Ang Fallen Heart Flame na tinatakan sa ilalim ng lupa ay hindi na magkakaroon ng anumang pagkakataong makatakas. Bahagyang nakahilig ang katawan ni Su Chen sa hangin pagkatapos na matagumpay na nabuo ang selyo. Agad niyang sinubsob ang ulo niya sa lupa. Sa kabutihang palad, mabilis na nag-react ang isang elder at mabilis siyang sinunggaban. Saka lang naging stable ang katawan niya. Dahan-daang binuksan ni Su Chen ang kanyang malabong mga mata. Sa sandaling ito, napakahina ng kanyang aura na medyo naiiba ito sa isang ordinaryong matanda. Sinulyapan niya ang selyadong Blazing Sky Chirefying Tower. Ang kapahamakang ito ng Inner Academy ay tuluyang naiwasan. Gayunpaman, ang binatang iyon na maaaring nakakuha ng pinakamataas na tagumpay sa kontinente ay namatay dito. Selyuhan ang huling antas ng Blazing Sky Chirefying Tower sa hinaharap. Walang pinapayagang pumasok, kasama na ako. Isang mahinang-mahinang boses ang dahan-daang umalangaw-ngaw sa buong kalangitan. Ang magulong Inner Academy ay naging sanhi din ng katahimikan ng lahat. Bukod dito, alalahanin ang munting lalaking iyon na nagsakripisyo ng sarili para sa Inner Academy. Kung wala siya, hindi na iiral ang Inner Academy. Lahat kayo ay maaaring naging pulbos at sinamahan ang mga guho na ito sa panahon ng pagsabog ng Fallen Heart Flame. Siya ang pinakasikat na estudyante sa buong kasaysayan ng Jianan Academy. Walang nauna sa kanya at marahil, walang susunod sa kanya. Tandaan mo ang pangalang iyan. Hihihi. Isang matigas ang ulo na maliit na tao. Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 612. Desperado na sitwasyon. Ang sakit ang naging dahilan upang magising si Xiaoyan mula sa kanyang walang malay na estado. Isang nakakapaso, malalim na sakit sa buto. Nahihirapang binuksan ni Xiaoyan ang kanyang medyo malabong mga mata. Isang matangkad na pamumula na parang sariwang dugo ang nakuhanan ng kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. Noon lang niya nakitang malinaw na ang matangkad na pamumula na ito ay hindi mabilang na magma na dumadaloy na dahan-daang inaanod. Magma. Saglit na nagulat si Xiaoyan, ngunit bigla siyang naging alerto. Sa isang pagwawalis ng kanyang tingin, bigla siyang natigilan ng matuklasan na ang kanyang katawan ay kasalukuyang nasa malawak na magma. Bukod dito, ang posisyon na kinalalagyan niya ay malinaw na malalim sa loob ng magma. Ito ay dahil kahit saang direksyon siya tumingin, ang tanging nakikita niya ay maliwanag na pulang magma. Nilaybot ng tingin ni Xiaoyan ang buong paligid niya at agad na natuklasan na mayroong isang kumpol ng hindi nakikitang apoy sa isang lugar na halos 10 talampakan ang layo. Isang kumpol ng di nakikitang apoy ang nag-aapoy ng magulong. Bukod dito, siya mismo. Tila nasa loob ng tiyan nitong hindi nakikitang apoy. Buong lakas na umiling si Xiaoyan. Ang medyo malabo niyang ulo ay unti-unting nabawi ang talas nito. Noon lang malinaw na naalala ni Xiaoyan na tila siya ay tinamaan ng Fallen Heart Flame at pagkatapos ay nawala ang kanyang atensyon. Kung gayon, nasaan ang lugar na ito? Ito ay nasa isang malalim na lugar sa ilalim ng lupa, ang lugar kung saan ipinanganak ang Fallen Heart Flame. Isang medyo mahinang matandang boses ang biglang tumunog sa puso ni Xiaoyan. Guro, kamusta ka? Biglang narinig ni Xiaoyan ang pamilyar na boses na ito nang siya ay nalilito. Si Xiaoyan ay agad na naging parang isang taong humahawak sa mga straw pagkatapos mahulog sa tubig habang nagmamadaling nagtanong sa kanyang puso. Kaya ko pa ring magtiis sa loob ng isang panahon. Little boy, halos kalahating buwan na ang nakakalipas mula nang ikaw ay hilahin dito ng Fallen Heart Flame. Sinusubukan nitong pinuhin ka sa panahong ito, o marahil ito ay ang Green Lotus Core Flame sa loob ng iyong katawan. Ginagamit ko ang Bone Chilling Flame para protektahan ka sa panahong ito. Gayunpaman, ito ay masyadong nakakapagod.
Malamang na hindi ako magtatagal ng mas matagal. Sa oras na iyon, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Nag-aalala ang boses ni Yao Lao dahil mahina ito. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Noon lang niya napagtanto na ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang suson ng makapal na kulay puti na apoy. Ang isang malaking kumpol ng mga di nakikitang apoy sa labas ng apoy ay nagtatagal na parang maliliit na ahas. Sa kabila ng paghihiwalay ng bone-chilling flame, ang nakakatakot na temperatura ay nagawa pa ring maging sanhi ng balat ni Xiaoyan na magpadala ng mga alon ng matinding nakakapanghinang sakit. Ang bagay na gumising sa kanya mula sa kanyang walang malay na estado kanina ay ang matinding sakit na ito. Sumiklab ang takot sa puso ni Xiaoyan. Kaagad, sinubukan niyang pakalmayan ang sarili habang ang tinig ay nagtanong. Ano ang maaari kong gawin upang makatakas mula sa lugar na ito? Nagkaroon ng katahimikan matapos ang mga salitang iyon. Ilang sandali pa bago tumunog ang katulad na mapait na boses ni Yao Lao. Hindi ko alam. Ang lugar na ito ay malalim sa ilalim ng lupa. Dito, ang Fallen Heart Flame ay karaniwang walang katapusang lakas. Kung mababawi ko ang lakas sa aking tuktok, maaaring masira ko ang selyo nito. At saka, ang kasalukuyang lugar na kinaroroonan namin ay tiyak na malalim sa loob ng magma. Kung ang Fallen Heart Flame ay ilalabas ang nakapalibot na apoy, malamang na ikaw ay agad na lumunin ng mainit na magma na ito. Kahit na mayroon kang Heavenly Flame, malamang na hindi ka suportahan hanggang sa makalabas ka sa magma. Kung ganoon, maghihintay na lang ba tayong mamatay? Nanginginig ang katawan ni Xiaoyan habang umuungol. Kahit na may kakayahan si Yao Lao, wala siyang magawa sa ganoong desperado na sitwasyon. Hindi ba ito lang ibig sabihin? Marahan na bumuntong hininga si Yao Lao, ngunit hindi siya nakasagot. Kung hindi dahil sa pag-iraw ng bone-chilling flame si Xiaoyan ay sinusunog na sana ng Fallen Heart Flame hanggang sa puntong wala na kahit abo ang mananatili sa sandaling siya ay mawalan ng malay. Hinigpitan ni Xiaoyan ang kanyang kamao. Isang hindi pagnanais ang kumikislap sa kanyang maitim na mga mata. Marami pa siyang kailangang gawin. Ang kahihiyan ng angkan ng Xiao ay nangangailangan sa kanya na maglinis at kailangan niyang hanapin ang kanyang nawawalang ama. Bukod dito, ang pangakong ibinigay niya sa isang binibini, na maging isang malakas na tao at magpakita sa kanyang harapan. Sa makatuwid, hindi ako pwedeng mamatay dito. Unti-unting lumabas sa bibig ng binata ang mga salitang puno ng katigasan ng ulo at determinasyon. Anong klaseng hirap ang hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon? Hindi ba niya naranasan ang lahat ng paghihirap na iyon nang walang kabuluhan kung susuko siya? Ang mahirap na pagsasanay na pinagdaanan niya sa lahat ng mga taon na ito para tumaas ang kanyang lakas ay nagbigay daan sa kanya na magkaroon ng napakahirap na karakter at gulugad. Hihihi. Tumawa din ng mahina si Yao Lao nang maramdaman niya ang matinding determinasyong mabuhay. Nagsalita siya. Bata, lagi mong nagagawang pukawin ang gayong espiritu ng pakikipaglaban. Dahil ito ang kaso, bibigyan kita ng kamay kahit na kailangan kong ipagsapalaran itong mga lumang buto ko. Tandaan mo, ang aking bone-chilling flame ay maaaring tumagal pa ng 3 araw. Pagkaraan ng 3 araw, ganap kong ibubuhos ang aking natitirang espiritual na lakas sa iyo. Pagkatapos nito, ako ay bababa sa isang idlip dahil sa pagkapagod ng aking espiritual na lakas. Ang lahat ay nasa iyo na. Sana ay muli akong makakita ng isang masiglang estudyante. Natahimik si Xiaoyan. Ilang saglit pa, nagdikit ang ngipin niya at tumanggo. Bahagyang namumula ang kanyang mga mata habang bumubulong. Guro, magpahinga ka, nangako sa iyo ang disipulong ito na dadalisayin ko ang isang katawan na kayang tanggapin ang iyong espiritu. Paano ko itatapon ang aking buhay dito? Hihihi. Munting kapwa, sulitin ang oras para gumaling. Maaasa ka lang sa iyong sarili para sa lahat pagkatapos ng 3 araw. Natatawa si Yao Lao habang mahinang nagsasalita. Malakas na tumango si Xiaoyan. Tumigil siya sa pagsasalita ng anumang kalokohan habang naka-cross legs. Papasok na siya sa kanyang training state nang mag-isip siya saglit at kumuha ng napakagandang green-colored lotus platform mula sa loob ng storage ring at umupo dito na may twist ng kanyang katawan.
Ang nakakapasong mainit na sakit ay nabawasan ng husto matapos umupo si Xiaoyan sa berdeng kulay na lotus platform. Lumilitaw na ang lotus platform na ito na isinilang mula sa green lotus core flame ay medyo epektibo sa paghihiwalay ng temperatura. Nakalimutan kung mayroon ka pa ring kayamanan na ito. Sa lotus platform na ito, maaaring tumaas ng kaunti ang pagkakataong makatakas ka ng buhay. Si Yao Lao ay nagbigay ng kakaibang tawa nang maramdaman niya ang temperatura na bahagyang bumaba. Kaagad siyang nag-isip sandali bago nagsalita. Kung hindi mo na kayang magtiis pa pagkatapos kung makatulog, maaari mong ubusin ang ground spirit pill. Papayagan ka nitong lumaban ng kaunti. Sa orihinal, ang bagay na ito ay dapat na ginagamit upang pinuhin ang fallen heart flame, ngunit sa hitsura ng sitwasyon, walang makakapagsabi kung sino ang magtatapos kung sino ang. Ngumiti ng mapait si Xiaoyan at tumango. Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sinimulang i-absorb ang nakapalibot na fire affinity energy upang payagan ang kanyang katawan, na nanghina pagkatapos ng malaking labanan, na makabangon. Matagal na natahimik si Yao Lao habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na unti-unting pumasok sa training state. Saka lang siya nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Munting kapwa, ito ay marahil isang sakuna na kailangan mong pagdaanan. Mayroon akong premonition na kung matagumpay kang makatakas mula sa lugar na ito, malaglag mo ang iyong bahay uod at magiging isang paro-paro. Sa oras na iyon, ikaw ay magiging isang tunay na malakas na tao. Mahigit kalahating buwan na ang lumipas mula noong araw na iyon. Ang Inner Academy, na orihinal na naging ganap na gulo sa labanang iyon, ay unti-unting naayos. Ang Blazing Sky Chi Refining Tower ay nanatiling bukas. Ang naging sanhi ng lahat na labis na ikinatuwa ay ang lugar na ito ay nagtataglay pa rin ng epekto ng pagpapahintulot sa isa na itaas ang bilis ng kanyang pagsasanay. Ang gayong gantimpala ay isang bagay na naging sanhi ng lahat, kabilang si Su Chen, na labis na kagalakan. Gayunpaman, nang maalala nila na may isang binata na maaaring naging alabok na sa malalim na rehiyon ng tore, ang masayang puso ay natatakpan ng suson ng kalungkutan. Bagamat tapos na ang malaking labanan, ang pangalang iyon, ang binatang iyon, ay parang isang imprint na nahihirapang kalimutan ng lahat gaya ng sinabi ni Su Chen. Marahil, pagkatapos ng maraming taon, kapag ang mga mag-aaral ay nagtapos at naging mga malalakas na tao sa isang lugar, maaari pa rin nilang maalala paminsan-minsan ang nakakatakot na labanan na sumiklab sa Inner Academy noon pati na rin ang figure na iyon. Iniligtas niya silang lahat. Kahit na ang Pants Gate, na nawala kay Xiaoyan, ay natatakpan ng isang layer ng madilim na kapaligiran, ang lakas ng paksayon na ito ay naging parang snowball. Sa kabila ng pagkawala ng kanilang pinuno, si Xiaoyan, Pants Gate, ang paksayon na ito, na hindi pa natatag sa loob ng isang taon, ay may kukumpara na sa mga paksayon ni Lin Shuya at Liu Qing pagkatapos ng anunsyo ni Ziyan na sasali siya sa kanila. Mula sa ganoong uri ng espesyal na kapaligiran ng Pants Gate, ang batang paksayon na ito ay maaaring maging tuktok ng buong Inner Academy habang lumilipas ang panahon, at wala nang anumang paksayon na maaaring makipaglaban dito. Siyempre, ang kasalukuyang Pants Gate ay natural na pinamamahalaan ni Wu Hao, Hu Jia, at ng iba pa matapos mawala si Xiaoyan. Sa huli, gayunpaman, inokupahan lamang ng dalawa ang posisyon ng deputy leader. Ang bawat miyembro na pumasok sa Pants Gate ay malinaw na sasabihin na ang tunay na pinuno ng Pants Gate ay ang bayaning iyon na nagligtas sa buong Inner Academy. Tinawag siyang Xiaoyan. Ang kaugaliang ito ay nagpatuloy sa paglipas ng panahon. Marahil pagkalipas ng maraming taon, may mga taong nakakalimutan na ang mga instruktor ng Inner Academy. Gayunpaman, ang pangalang ito ay magiging tulad ng isang tatak sa kanilang mga puso na mahirap kalimutan. Ang ikawalong antas ng Blazing Sky Chi Refining Tower. Ang isang malaking grupo ng mga elder na may mataas na posisyon sa Inner Academy ay natipon dito. Nangunguna sa kanila sa harapan ang isang elder na nakaupo sa isang wheelchair. Ang kanyang puting buhok ay nagdulot sa kanya ng sobrang katandaan. First Elder, ang lugar na ito ay ganap na natatakan ayon sa iyong itinuro. Ang pintong ito na patungo sa huling palapag ay nabuklad na. Wala nang sino mang maaaring pumunta. Isang matanda ang yumukod sa matandang nakaupo sa wheelchair at magalang na nagsalita.
Mula sa anyo ng address, ang matandang iyon na ang ulo ay natatakpan ng puting buhok ay talagang First Elder Su Chen. Bagaman ang kanyang kasalukuyang anyo ay napakatanda na kumpara sa kanyang dating sarili. Kung hindi dahil sa panakanak ang malamig na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata, akalain ng sino man na siya ay isang matandang lalaki na walang lakas para makaganti. Naimbestigahan mo na ba ang lahat ng background ng mga eksperto mula sa Black Corner region na lumahok sa pag-atake sa Inner Academy? Huminto ang tingin ni Su Chen sa itim na metal na pinto na patungo sa huling antas habang dahan-daang tumunog ang kanyang namamaos na boses. Malinaw naming inimbestigahan silang lahat. Magbigay ng tagubilin. Ipunan ang lahat sa loob ng isang buwan. Pupunta tayo at hahanapin sila ng paisa-isa. Dahan-dahan nating ibabalik ang kahihiyan ng Inner Academy. Ikinaway ni Su Chen ang kanyang kamay at nagsalita sa malamig at walang malasakit na boses. Yes sir. Sabay-sabay na sagot ng lahat ng elder. Isang galit ang bumungad sa kanilang mga mata. Ang palihim na pag-atake ng mga eksperto mula sa Black Corner region noon ay hindi lamang kumalat sa buong Black Corner region, ngunit kumalat din sa buong kontinente. Kung hindi sila gumanti, paano mabubuhay ang Jianan Academy sa hinaharap? Mabagal na tumanggaw si Su Chen. Ang kawalang interes sa kanyang mukha ay biglang ngunit unti-unting nabawasan ang yelo. Nag-cross ang kanyang mga daliri na nanginginig sa isa't isa habang bumubulong. Lahat kayo, sa tingin ba ninyo? Buhay pa siya. Magkaharap ang lahat, ngunit walang nang ahas na ibuka ang kanilang mga bibig. Matapos lumunin ng Fallen Heart Flame at pagkaladkad sa ilalim ng lupa. Ang posibilidad na mabuhay ay laban sa kahit isang elite na Daozang. Marahan ding antong hininga si Su Chen, na tila malinaw na naiintindihan kung ano ang iniisip ng lahat. Sinabi niya, nabalitaan ko na si Xiaoyan ay mayroon pa ring pangalawang kapatid na minsang nakarating sa Jianan Academy, pagkatapos noon, tila nagpunta siya sa Black Corner region. Magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga at tahimik na protektahan siya. Tretuhin ito bilang pagbabayad sa pabor ng munting kapwa na iyon. Kinawian ni Su Chen ang kanyang kamay pagkatapos sabihin ito. Automatikong pumihit ang wheelchair at nagdala ng bahagyang gumagalaw na ingay habang unti-unti itong nawala sa kadiliman. Antong hininga ang lahat ng elder habang pinagmamasdan ang pagwawala ng likod ni Su Chen. Lumipat ang kanilang mga tingin sa madilim na itim na pinto bago nila dahan-daang inikat ang kanilang mga katawan para umalis. Sa kanilang pag-alis, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam na sa hindi malamang lalim ng kanilang mga paa, ang makapal na puting apoy sa ibabaw ng isang binata ay tahimik na humihina. Unti-unting dumarating ang tunay na paghihirap at pagtitimpi. Marahil ay walang nakakaalam na sa ilalim ng magma, ang binata ay nagbabago at nahihirapan sa gitna ng pagkawasak. Kung ito man ay ibuhos ang kanyang karkon at mag-transform sa isang butterfly o maging alikabok, ay isang bagay na walang nakakaalam. Ito ay dahil ang lugar na iyon ay isang lugar na puno ng kawalan ng pag-asa. Battle Through the Heavens. Kabanata 613. Hitsura ng ahas. Ang bagay na gumising kay Xiaoyan mula sa kanyang pagsasanay ay ang paulit-ulit na tunog ng mahinang boses sa loob ng kanyang puso. Dahan-daang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xiaoyan matapos marinig ang boses ni Yao Lao. Nasulyapan ng kanyang tingin ang lalong ilusyonaryong siksik na puting apoy sa kanyang katawan at ang kanyang puso ay hindi sinasadyang lumubog ng kaunti. Bata, naabot ko na ang aking limitasyon. Dahan-daang buntong hininga si Yao Lao pagkatapos na maramdamang nagising si Xiaoyan. Bahagyang tumanggaw si Xiaoyan habang mahinang nagsalita. Guro, nagsumikap ka. Hihihi. Natawa si Yao Lao. Ang kanyang pagtawa ay may kahinaan na mahirap itago. Sa isa pang ilang minuto, kakailanganin mong harangan ang pagpipino ng Fallen Heart Flame ng mag-isa. Sana, makayanan mo. Tahimik si Xiaoyan. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng mapait at sinabing, gagawin ko ang aking makakaya bilang tao. Ang iba ay nasa kapalaran. Gaano man kalaki ang kumpiyansa na napuno kay Xiaoyan, hindi siya umaasa sa kanyang pagkakataong makatakas mula sa walang pag-asa na kapaligirang ito kung saan kahit si Yao Lao ay hindi nakakaramdam ng maraming pagkakataong mabuhay.
Ang tanging bagay na maaari niyang gawin sa kasalukuyan ay gawin ang kanyang makakaya upang mapaglabanan ang pagpipino ng Fallen Heart Flame ng kaunti pa. Si Yao Lao ay unti-unting bumaba sa katahimikan. Malinaw niyang alam na ang kanyang pagkakatulog sa pagkakataong ito ay maaaring isang walang hanggang palm. Maaaring makapagtago ang kanyang espiritu sa singsing na espesyal niyang ginawa, ngunit ang Fallen Heart Flame ay nagkataon na nagawang kontrahin iyon. Sa ilalim ng pagsusunog ng ganitong uri ng apoy, kahit isang espiritu ay masusunog sa kawalan. Bahagyang inangat ni Xiaoyan ang kanyang ulo sa panahong tahimik si Yao Lao. Ang kanyang tingin ay dumaan sa malaking kumpol ng di nakikitang apoy. Mahirap isipin na ang apoy na ito ay talagang nagtataglay ng sarili nitong katalinuhan. Dalawang mahinang berdeng ilaw ang biglang lumitaw mula sa isang lugar sa loob ng hindi nakikitang apoy habang si Xiaoyan ay tumitingin sa paligid. Tila isang pares ng mga mata na naglalaman ng kasakiman habang pinagmamasdan nila ang lugar kung nasaan si Xiaoyan. Isang kumpol ng di nakikitang apoy ang biglang lumitaw na may bahagyang pagkislap ng berdeng liwanag. Sa wakas, dumaikit ito sa makapal na puting apoy na bahagyang nasa itaas ng katawan ni Xiaoyan, na nagsusunog at umaagnas dito. Bata, ihanda mo ang iyong sarili. Biglang tumunog ang mahinang buntong hininga ni Yao Lao. Malinaw na alam ni Xiaoyan na naabot na ni Yao Lao ang kanyang limitasyon. Kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para sa lahat ng iba pa. Ang sulok ng bibig ni Xiaoyan ay kumulo ng mapait. Agad siyang nakalanghap ng malalim na hangin habang gumagalaw ang palad niya. Dumaloy ang berdeng apoy, na sinusundan ang mga chipat sa kanyang katawan. Sa wakas, dahan-dahan itong lumabas at binalot ang buong katawan ni Xiaoyan dito. Ang siksik na puting kulay na apoy sa labas ay lalong lumalabo kasunod ng paglitaw ng Green Lotus Core Flame. Sa wakas, ito ay nawala bigla at ang pinakalabas na layer ng invisible na apoy ay mabilis na pumasok. Akmang susunugan nito ang tao sa loob ng ito ay naharang ng isang kumpol ng berdeng apoy. Bata, kailangan mong umasa sa iyong sarili sa susunod. Sana, matagumpay mong matitiis ito. Ang buhay ng guro at disipulo ay nasa iyong mga kamay. Ang mahinang boses ni Yao Lao ay naging mahina. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala. Malinaw na naramdaman ni Xiaoyan ang kamalayan ni Yao Lao na mabilis na umatras sa kanyang katawan habang nawala ang kanyang boses. Sa sandaling ganap na mawawala ang kamalayan ni Yao Lao, isang malakas na enerhiya ang tahimik na dumagsa mula sa katawan ni Xiaoyan, na naging sanhi ng labis na pagtaas ng kanyang aura. Guro, hindi ka bibiguin ng estudyanteng ito. Napakagat ng mahigpit si Xiaoyan sa kanyang ibabang labi nang maramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na pumupuno sa kanya. Isang pamumula ang bumungad sa kanyang mga mata. Malinaw niyang naunawaan na ipinahiram ni Yao Lao ang lahat ng natitirang lakas sa kanya. Ang katawan ng huli ay muling nagtago sa loob ng ring at nahimbing dahil sa pagkahapon ng kanyang espiritual na lakas. Matapos kunin ang naunang gawain ni Yao Lao, sa wakas ay naunawaan ni Xiaoyan kung gaano katindi ang pagkahapo mula sa pakikipaglaban sa Fallen Heart Flame. Marahil ito ay dahil sa agwat sa pagitan ng kanyang lakas at ng kay Yao Lao. Bagamat ang Green Lotus Core Flame at ang Bone Chilling Flame ay parehong Heavenly Flame. Ang proteksyon na natanggap ni Xiaoyan mula sa dalawang apoy ay medyo magkaiba. Bagamat mararamdaman ni Xiaoyan ang matinding kirot kapag ginamit ni Yao Lao ang Bone Chilling Flame, hindi ito matitiis. Gayunpaman, nang umasa si Xiaoyan sa kanyang sarili na pigilan ang Fallen Heart Flame na ang nakakapasong sakit ay biglang lumalim ng husto. Maging ang mga damit sa katawan ni Xiaoyan ay inihaw ng mataas na temperatura hanggang sa maging manipis at malutong ang mga ito. Nabasag pa nila ang isang malaking tumpok ng pulbos habang ginagalaw ni Xiaoyan ang kanyang katawan, naiwan ang hubad na katawan na naka-crossleg sa berdeng lotus. His! Namula ang mukha ni Xiaoyan. Ang mga hibla ng malamig na hangin ay paulit-ulit na lumabas mula sa pagitan ng puwang ng mga ngipin ni Xiaoyan. Ang maputi niyang balat ay naging makinis na pula dahil sa init. Ang ilang mga lugar ay tahimik na nabasag na may mga paltos. Sa isang sulyap, siya ay nasa isang lubhang kahabag-habag na kalagayan. Pilit na pinigilan ni Xiaoyan ang nakakapang-alab na sakit sa puso.
Naglabas siya ng isang bote ng energy recovery pills mula sa loob ng kanyang storage ring ng hirap na hirap at pinasok lahat ng iyon sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay binabalot ng fallen heart flame. Bagamat mayroon pa ring enerhiyang apoy na dumadaloy sa paligid ng kanyang katawan, napakahirap itong makuha habang nasa ilalim ng kontrol ng fallen heart flame. Kaya naman, maaari lamang gumamit si Xiaoyan ng mga panggamot na table task para magtiis ng kaunti pa. Talagang hindi inaasahan na ang fallen heart flame ay talagang nakakatakot. Hindi nakakagulat na kahit ang guro ay labis na natatakot dito. Gayunpaman, ayon sa rate ng pagkahapon na ito, natatakot ako na hindi ako makapagtiis kahit isang linggo. Ang bibig ni Xiaoyan ay napuno ng mga medicinal pill habang pinagmamasdan niya ang tila walang katapusang invisible na apoy sa labas. Napuno ng pait ang kanyang puso. Ang desperado na sitwasyong ito ay naging dahilan upang ang mga tao ay wala nang mapuntahan. Mukhang may aasahan lang akong lalabas na milagro. Gumalaw ang tuyong bibig ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang matinding kirot. Maya-maya pa ay dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Ginawa na niya ang lahat. Pagkatapos nito, nasa tadhana na ang magdesisyon kung mabubuhay siya o mamamatay. Walang konsepto ng oras sa walang katapusan na mundo ng magma na ito at si Xiaoyan ay walang kahit kaunting pag-iisip na bigyang pansin ang daloy ng panahon sa ilalim ng hindi makataong pagpapahirap na ito. Ang alam lang niya ay maaari siyang maging alikabok, tulad ng kanyang mga damit, anumang oras sa ilalim ng mainit na temperatura at mawala sa mundong ito ng magma. Isang pag-iisa at kalungkutan na mahirap ilarawan ang bumalot sa puso ni Xiaoyan habang nasa ilalim ng paghihirap na ito. Walang ibang tunog maliban sa tunog na ibinuga mula sa daloy ng magma sa kailaliman ng mundo ng magma. Ang buong mundo ay tila ganap na nakahiwalay. Ang ganitong uri ng kalungkutan at katahimikan sa malawak na mundo ay muling nagdulot kay Xiaoyan na pinahirapan ng mataas na temperatura upang makaramdam ng pagkahapo at pagkawala sa kanyang kaluluwa. Marahil ay makakalimutan niya kung gaano gumagalaw ang boses na ibinuga ng manginig ang kanyang lalamunan sa mahabang panahon ng ganoong buhay. Baka makalimutan pa niya ang pagkatao niya bilang tao. Ang pag-iisa at kalungkutan ng mundo ay tumagos ng malalim sa kanyang mga buto at hindi maalis. Hindi alam ni Xiaoyan kung gaano siya katagal nagtiis. Naramdaman na lang niya ang lalong mainit na temperatura sa labas ng mundo habang lumilipas ang oras. Sa kabutihang palad, ang kanyang balat ay nagpakita ng mahinang senyales ng pagtutol sa apoy matapos itong inihaw sa mahabang panahon. Dahil dito ay hindi siya naging dahilan ng paulit-ulit na nanunuyong sakit. Bukod sa katalinuhan na taglay ng fallen heart flame, ang apoy ay tila may pasensya na higit pa sa maaaring ihambing ng sinumang tao. Maiintindihan ng isa ang dahilan nito pagkatapos ng ilang pag-iisip. Kakaiba kung wala itong pasensya pagkatapos na manatili sa lugar na ito sa loob ng maraming taon. Bukod dito, dahil dito ay hindi nito piniling gamitin ang pinakamatinding paraan para tapusin si Xiaoyan sa pinakamaikling panahon. Sa halip ay pinili nito ang ganitong uri ng pagpipino na may mabagal na apoy. Gayunpaman, ang gayong mabagal na pagpipino ay talagang naging dahilan upang maranasan ni Xiaoyan ang pakiramdam ng pagiging mas mabuting patay na. Ang buong katauhan ni Xiaoyan ay tila nasa malabong estado sa ilalim ng walang tigil na pag-ihaw ng fallen heart flame. Nagagawa niya lamang manyobrahin ang berdeng apoy sa kanyang katawan sa mekanikal na paraan upang paulit-ulit na labanan ang pag-aapoy ng apoy. Pagkatapos nito, sisipsip din niya ang nakapalibot na enerhiya na mahirap makuha sa mekanikal na paraan upang madagdagan ang kailangan ng kanyang katawan. Ang ganitong uri ng mekanikal na operasyon ay naging sanhi ng mahinang pakiramdam ni Xiaoyan na siya ay nagiging pamilyar sa kontrol ng Heavenly Flame. Gayunpaman, maliban sa pagpapahintulot sa kanya na iligtas ang ilan sa hindi kinakailangang pagkapagod ng Heavenly Flame, hindi ito lumilitaw na nagpapahintulot sa kanya na makatakas. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, malamang naganap na mapadalisay si Xiaoyan sa loob ng maikling panahon. Ang Green Lotus Core Flame sa kanyang katawan ay lalamunan din ng Fallen Heart Flame. Si Xiaoyan ay nagtiis ng napakahirap. Walang nakakaalam kung gaano katagal siya nagtiis sa mundong ito nang walang anumang konsepto ng oras. Marahil ito ay 2 araw, 1 linggo, kalahating buwan, ilang buwan. Sa isang tiyak na sandali,
Nagising si Xiaoyan mula sa ganitong uri ng kalahating malay na estado. Ang mga alon ng malamig na pakiramdam ay ipinadala mula sa kanyang braso. Ang malamig na pakiramdam na ito ay parang lupa na natuyo sa hindi mabilang na bilang ng mga taon na biglang sumalubong sa malakas na ulan. Naging sanhi ito ng panginginig ng buong diwa ni Xiaoyan nang imulat niya kaagad ang kanyang mga mata. Itinagilid niya ang kanyang ulo at tiningnan ang 7 kulay na maliit na ahas na nananatili sa kanyang braso matapos na makalimutan sa hindi malamang tagal ng panahon. Heaven Swallow ang python. Biglang nabawi ng nalilitong ulo ni Xiaoyan ang kailanawan habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya. Marahil kahit siya ay hindi namalayan na ang kanyang boses ay naging tuyo at paus kumpara sa dati. May isip ng isang tao kung gaano kasabik si Xiaoyan sa kasalukuyan nang bigla niyang makita ang isang bagay na maaaring makipag-usap sa kanya sa ganitong uri ng malungkot at liblib na lugar, na naging sanhi ng pagkabaliw ng isa. Gayunpaman, ang puso ni Xiaoyan ay biglang lumukso sa ibabaw ng kanyang pananabik nang ang kanyang mga tingin ay tumama sa mga nakakaakit na mga mata ng ahas. Sa sandaling ito, paulit-ulit na nagbabago ang kulay ng mga mata ng huli. Ang nagyayelong lamig na iyon ay paminsan-minsan ay napupuno ng kasiglahan. Maliwanag. Ang dalawang espiritu sa loob ng maliit na katawan na ito ay tila nakikibahagi sa matinding pakikipaglaban para sa kontrol ng katawan sa sandaling iyon. Si Xiaoyan ay walang anumang solusyon patungkol sa laban na ito. Kaya naman, nakatitig lamang siya sa kanyang mga mata. Ang labanan ay nagpatuloy ng halos 10 minuto o higit pa. Pagkatapos nito, isang maliwanag na 7 kulay na liwanag ang lumabas mula sa Heaven Swallow ang python. Ang huli ay marahas na ibinaba ang kanyang buntot habang ang isang maliit na figure ay direktang bumaril. Agad itong lumipad ng mabilis, at tumagos palabas mula sa lugar na napapalibutan ng berdeng apoy ni Xiaoyan. Kalalabas lang ng Heaven Swallow ang python sa lugar na napapalibutan ng Green Lotus Core Flame nang ang Fallen Heart Flame na malayang umaagos sa labas ay tumama. Gayunpaman, bago ito madikit sa katawan nito, ang Heaven Swallow ang python ay biglang kumandat ng mabilis sa ilalim ng 7 kulay na ningning na iyon. Kaagad, isang hubad, kaibig-ibig, perpektong puting jade na katawan ang dahan-daang lumitaw sa harap ng mga tingin ni Xiaoyan. Tiningnan ni Xiaoyan ang nakakaakit na magandang babae na puno ng pang-akit habang siya ay lumitaw ng wala saan. Gayunpaman, ang kanyang puso ay unti-unting nahuhulog. Battle Through the Heavens. Kabanata 614. Intersection sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang hubad na dilag na lumitaw sa harap ni Xiaoyan ay nakakabighani at puno ng pang-akit. Ang kahuberan na iyon na hindi sinasadyang nahayag ay sapat na upang maging sanhi ng pagkabaliw ng hindi mabilang na bilang ng mga lalaki. Tiyak, magiging mas perpekto kung ang malamig, parang yelo na mukha ng dilag ay may dagdag na emosyon ng tao. Siyempre, kahit gaano pa kaganda ang kagandahang nasa harapan niya, hindi iyon magandang balita para kay Xiaoyan. Kung tutuusin, medyo nakakatakot ang babaeng ito. Bagamat nagkaroon siya ng kasunduan sa kanya noon, ang temperamental na Reyna Medusa na ito sa huli ay naging dahilan upang maramdaman ni Xiaoyan ang matinding pag-iingat sa kanyang puso. Ibinunyag ni Queen Medusa ang kanyang anyo nang may naramdaman ang Fallen Heart Flame. Isang malaking kumpol ng apoy ang biglang lumitaw at agad na tumangay patungo sa una. Ang mainit na temperatura ay naging dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng kahit isang taong may lakas ng Reyna Medusa. Marahang iwinagayway ni Reyna Medusa ang kanyang maselang kamay, at isang maliwanag na 7 kulay na ningning ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan upang ganap na sugpuin ang hindi nakikitang apoy. Bagamat hindi siya nagtataglay ng Heavenly Flame, hindi naging madali para sa Fallen Heart Flame na pinuhin siya dahil sa kanyang malakas na lakas. Pagkatapos lamang naharangin ni Reyna Medusa ang di nakikitang apoy ay naramdaman niyang hindi tama ang paligid na kanyang kinaroroonan. Lumipad ang kanyang tingin sa lahat ng direksyon. Nang makita niya ang walang katapusang magma sa labas ng di nakikitang apoy, nagtaas siya ng kilay. Ito ay lalo na nang bumagsak ang kanyang tingin sa hindi nakikitang apoy na nakabalot sa labas. Ang kanyang malamig at walang pakialam na mukha ay naging pangit sa wakas. Heavenly Flame. Hihihi. Reyna Medusa, pasensya na talaga. Nakalimutan na talaga kita. Biglang tumunog ang tawa.
Ang magagandang mata ni Reyna Medusa na puno ng pagdududa ay dahan-dahang lumingon kay Xiaoyan, na naka-cross-legged sa berdeng lotus. Ang kanyang glamorous cold face ay agad na naging malamig. Hindi pa niya naramdaman ang napakagandang pakiramdam sa lalaking ito na umaasa sa Heaven Swallow ang python para banta siya. Bahagyang iginalaw ni Xiaoyan ang kanyang katawan nang hindi nag-iiwan ng anumang bakas nang maramdaman niya ang medyo nagyayelong mga mata ni Reyna Medusa. Labis ang takot niya sa babaeng ito. Noong nakaraan, mayroon pa rin siyang kumpiyansa kapag nandyan si Yao Lao. Ngayong nakatulog na si Yao Lao, talagang wala na siyang paraan para pigilan kung may gusto itong gawin sa kanya. Nilaybot ng mga mata ni Xiaoyan ang puting jade-like, maganda, hubad na katawan ni Queen Medusa. Kahit na malinaw niyang alam na ito ay isang magandang babaeng ahas, na maaaring agad na pumatay ng isang tao, ang kanyang pagiging lalaki ay nagdulot pa rin ng isang masamang apoy na tumaas sa kanyang ibabang tiyan. Ang babaeng ito ay talagang ang kaaway ng lahat ng mga lalaki. Walang mahanap na anumang kapintasan sa malalangit na mukha ng obra maestra na iyon. Bukod dito, ang sobrang lamig na kapaligiran ay naging sanhi ng puso ng isang tao na maging kasing Katie ng kuko ng unggoy. Lahat ng lalaki ay ganito. Lalago ang kanilang interes pagdating sa isang bagay na malinaw nilang naiintindihan na hindi nila makukuha. Isang dilag na parang jade na may natural na tukso na nakabighani sa mundo. Ang kagandahang ito sa kanyang harapan ay tila karapat-dapat sa gayong pagsusuri. Bagamat ang tingin ni Xiaoyan ay naglibot lamang sa isang iglap bago ito mabilis na tumalikod, hindi ito nakaligtas sa mga nararamdaman ni Queen Medusa. Ang kanyang makinis at mapupulang labi ay umangat sa isang mababaw na arko na naglalaman ng lamig. Ayaw mo ng iyong mga mata. Tahimik na tumawa si Xiaoyan, ngunit hindi naglakas loob na sumagot. Sino ang nakakaalam kung tatapusin siya ng barumbadong babaeng ito dahil lang sa hindi siya nasisiyahan? Saan ang lugar na ito? Gumalaw ang maliwanag na pitong kulay na liwanag kasabay ng pagkumpas ng kanyang maselang kamay. Agad itong naging kulay pulang damit sa ibabaw ng hubad na katawan ni Reyna Medusa na nakatikip sa kahuberan sa ilalim nito. Itinabi ng kanyang mahabang malajade na mga daliri ang isang hibla ng itim na buhok na naanod sa kanyang noo habang ibinuka niya ang kanyang bibig para mahinang magtanong. Sinapo ni Xiaoyan ang kanyang ulo. Saglit siyang nag-alinlangan bago halos ipaliwanag ang kanyang kalagayan. Gayunpaman, pagkatapos niyang magsalita hanggang sa huli, malinaw niyang nakita na unti-unting naging patayo ang mga kilay ni Reyna Medusa. Agad na hamina ang boses niya. Nagsisisi talaga ako na hindi kita pinatay noon. Itinikom ni Reyna Medusa ang kanyang mga pilak na ngipin. Nanginginig ang buong katawan niya. Dadalhin siya ng lalaking ito sa ganitong uri ng lugar na puno ng kamatayan. Bagamat malaki ang kanyang lakas, mayroon na siyang takot sa ganitong uri ng apoy pagkatapos na mag-evolve sa loob ng Green Lotus Core Flame noon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa susunod na kontrolin niya ang kanyang katawan, siya ay talagang dinala sa malalim na underground na lugar na ito ni Xiaoyan. Bukod dito, mayroong isang heavenly flame na nagtataglay ng katalinuhan na nakatingin sa kanila mula sa labas. Napangiti si Xiaoyan sa nakakahiyang paraan. Maingat siyang nagsalita. Hindi ko rin ginustong pumunta dito. Kamahalan, hindi ka ba sumasang-ayon na walang kabuluhan ang sasabihin natin? Bakit hindi tayo magkapit kamay, basagin itong Fallen Heart Flame at makatakas ng buhay? Ano ang masasabi mo? Malamig ang magandang mukha ni Reyna Medusa nang tuluyan niya itong hindi pinansin. Ang kanyang mga magagandang mata ay tumitig sa Fallen Heart Flame. Ilang sandali pa, iwinagayway niya ang kanyang maselang kamay at isang pitong kulay na haligi ng enerhiya ang bumaril. Agad itong nadurog sa apoy. Gayunpaman, ang isang pag-atake ng ganoong lakas ay walang gaanong gamit maliban sa pagdudulot ng mga alon ng ripples na nabuo sa Fallen Heart Flame. Isang kataimtayman ang bumungad sa malamig na mga mata ni Reyna Medusa nang makita niyang walang kaunting epekto ang kanyang pag-atake. Kahit na ang naunang pag-atake ay hindi ang kanyang buong lakas, hindi ito isang bagay na maaaring maliitin. Ito ay hindi inaasahan. Ang lugar na ito ay ang lugar kung saan isinilang ang Fallen Heart Flame. Ito ay karaniwang may walang katapusang supply ng enerhiya sa lugar na ito at hindi ito magiging madaling masira ito.
Si Xiaoyan sa gilid ay pinanood ang pagkilos ni Reyna Medusa habang siya ay hindi sinasadyang magsalita. Naging patayo ang mga kilay ni Reyna Medusa. Sisiga na sana siya ng malamig nang medyo nagalit ang Fallen Heart Flame na biglang inatake. Ang mga kumpol ng di nakikitang apoy ay mabilis na lumundag at agad na pumulupot kay Reyna Medusa. Ang 7 kulay na ningning sa ibabaw ng kanyang katawan ay tila unti-unting humihina sa ilalim ng pag-ihaw ng nakakatakot na mataas na temperatura ng hindi nakikitang apoy. Ang Dao-Chi sa ibabaw ng Queen Medusa ay sinunog hanggang sa ito ay maging manipis. Medyo nagbago ang kanyang magandang mukha pagkatapos na tila may naramdaman. Ang mga maselang kamay niyang iyon ay nakabuo ng kakaibang selyo, at isang bilog ng 7 kulay na ningning ang agad na bumungad sa labas, pinaputukan ang hindi nakikitang apoy sa kanyang katawan. Si Reyna Medusa ay walang oras na bumantong hininga matapos ang di nakikitang apoy ay naitabi lamang nang matuklasan niya na ang dumaraming di nakikitang apoy ay biglang lumitaw bago tumangay patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Lumubog ang mukha ni Reyna Medusa. Maaari lamang siyang umatras at bawiin ang kanyang 7 kulay na Dao-Chi bago tuluyang bumuo ng isang pagkapatas na may hindi nakikitang apoy sa tabi ng kanyang katawan. Nasaan ang matandang iyon na nasa katawan mo? Ilabas mo siya. Sa lakas mo lang, hindi natin masisira itong Heavenly Flame kahit magtulungan pa tayo. Ipinagpatuloy ni Queen Medusa ang pagkapatas sa apoy ng ilang sandali bago tuluyang nakilala na hindi ito isang pangmatagalang solusyon. Ibinaling niya ang kanyang magagandang mata kay Xiaoyan at umiyak pagkatapos noon. Ang guro ay nakatulog na. Mapait na tumawa si Xiaoyan habang ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Kalokohan. Labis na nagalit si Reyna Medusa nang marinig ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at paulit-ulit na umikot ang 7 kulay na enerhiya sa kanyang palad. Sa hitsura nito, tila gusto niyang patayin si Xiaoyan gamit ang isang palad. Hindi ka makakaalis kahit napatayin mo ako. Hindi mapakali si Xiaoyan kung akitin niya ang babaeng ito sa yugtong ito habang ibinuka niya ang kanyang mga kamay at nagsasalita. Anong uri ng mapanganib na sitwasyon ang hindi nakita ng Reyna na ito? Hindi ganoon kadali kung ang Heavenly Flame na ito ay gustong hawakan ako dito. Biglang tumawa ng malamig si Reyna Medusa. Agad gumalaw ang kanyang katawan at lumitaw sa gilid ng apoy sa paraang parang multo. Isang nakakatakot na hangin ang mabilis na dumampi sa kanyang maceland na kamay bago ito agad na hamampad sa Fallen Heart Flame. Bang! Isang mababa at malalim na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong lugar na ito, na naging sanhi ng paglabas ng ilang pawis mula sa noo ni Xiaoyan. Sa sandaling masira ng mabangis na babae na ito ang selyo ng Fallen Heart Flame, ang dagat ng magma sa labas ay agad na dadagsa. Bagamat hindi siya natatakot dito, tiyak na hindi siya makakatagal dahil sa kanyang lakas. Mabilis na umalangaw-ngaw ang mga ripples habang ang nakakatakot na puwersa ay bumagsak sa apoy. Isang indentation mark ang nahayag. Gayunpaman, ang indentation na ito ay parang isang plastisini. Dahan-dahan itong nakabawi nang umalis ang kamay ni Reyna Medusa. Ang Fallen Heart Flame ay talagang nagtataglay ng walang katapusang enerhiya sa lugar na ito. Ang ekspresyon ni Queen Medusa sa wakas ay naging sobrang solemne nang ang napakalakas na suntok ay nabigong makamit. Ang panganib sa mapanganib na lugar na ito ay mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. Ang Reyna na ito ay hindi naniniwala na hindi kanya masisira. Isang pagmamataas ang bumungad sa malamig at kaakit-akit na gumagalaw na mukha habang ang ningning sa kanyang mga kamao ay tumaas ng husto. Gayunpaman, nang ipagpatuloy na niya ang kanyang mga pag-atake, ang Fallen Heart Flame ay biglang naging kasing kinis ng jade. Lumitaw ang dalawang malabong berdeng kinang bilang isang hindi pangkaraniwang sumisitsit na tunog na puno ng galit na umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Xiaoyan at Reyna Medusa. Biglang lumubog ang puso ni Xiaoyan nang makita niya ang pagbabagong ito sa Fallen Heart Flame. Ang tandang babaeng ito ay sa wakas ay nagalit ito. Ang pares ng magagandang mata ni Reyna Medusa ay napuno ng layuning pumatay at lamig habang nakatitig sa dalawang malabong ilaw. Akmang gagalaw na siya nang biglang nagbago ang mukha niya. Isang hindi pangkaraniwang makinis na pamumula ang bumalot sa kanyang puting mukha habang ang mga sinulid ng puting fog ay tumagos mula sa loob ng kanyang katawan. Kalokohan. Ano ba talaga ang bagay na ito? Kailan ito pumasok sa katawan ko?
Hinawakan ng maselang kamay ni Reyna Medusa ang lugar kung saan matatagpuan ang kanyang puso habang mahigpit na nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ang Dao Chi ay lumabas mula sa kanyang katawan na parang agos at binalot sa apoy na biglang lumitaw sa loob ng kanyang katawan. Walang alinlang ang pinagmasdan ng tingin ni Xiaoyan ang hindi pangkaraniwang makinis na pulang mukha ni Reyna Medusa. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naintindihan siya at tahimik na sumigaw ng masama ito sa loob ng kanyang puso. Sa sandaling tumunog ang kanyang boses, malinaw niyang naramdaman na isang kumpol ng napakainit na apoy ng puso ang biglang lumitaw sa loob ng kanyang katawan. Ang kumpol ng apoy ng puso na ito ay sobrang siksik at malaki. Sa isang kisap mata, natakpan nito ang bawat bahagi ng katawan ni Xiaoyan. Kaagad, ang buong katawan ni Xiaoyan ay tila itinapon sa isang pagan. Ang berdeng apoy sa ibabaw ng kanyang katawan ay tila wala ng silbi. Ito ay dahil ang init ay kumakalat mula sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Sa pagkakataong ito na talaga ang katapusan. Hindi napigilan ni Xiaoyan na tumawa ng mapait nang maramdaman niya ang matinding kirot sa loob ng kanyang katawan na nahihirapan siyang tiisin. Ramdam na ramdam niya ang lalong mainit na temperatura sa loob ng kanyang katawan. Kung ang pagtaas na ito ay magpapatuloy sa ganitong paraan, ang lahat sa loob ng kanyang katawan ay unti-unting matutunaw. Sampin na apoy. Isang malakas na sigaw ang biglang tumunog nang unti-unting naging magulo ang isip ni Xiaoyan dahil sa mataas na temperatura sa kanyang katawan. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata, na bumubuo ng isang maliit na puwang. Ang nakita lang niya ay kasalukuyang nakayakap si Reyna Medusa sa kanyang ulo na may mapait na ekspresyon sa mukha. Bukod dito, mayroong isang ilusyonaryong figure ng tao at isang figure ng ahas sa paligid ng kalahating pulgada sa itaas ng kanyang ulo na paulit-ulit na nakasabit habang iniihaw ng hindi nakikitang apoy. Ang tandang babaeng ito. Hindi ba niya alam na ang Fallen Heart Flame ay maaaring gumawa ng napakalaking pinsala sa isang espiritu? Dahil hindi pa ganap na sinasakop ng kanyang espiritu ang kanyang katawan, susunugan ng apoy na iyon ang kanyang espiritu. Kung ang espiritu ni Queen Medusa ay ganap na sumikop sa katawan ng Heaven Swallowing Python, ang espesyal na epekto ng Fallen Heart Flame sa isang espiritu ay natural na walang silbi laban sa kanya. Bukod dito, sa pamamagitan ng pag-asa sa sarili niyang lakas, magiging napakahirap na gawain para sa Fallen Heart Flame na pinuhin siya kahit na hindi niya masira ang lock. Sa kasamaang palad, tulad ng nangyari, hindi mahalaga kung ito ay ang Heaven Swallowing Python o Queen Medusa, ni isa sa kanila ay walang ganap na kontrol sa katawan. Kaya naman, talagang nakatagpo sila ng isang tunay na kaaway. Battle Through the Heavens. Kabanata 615. Mabagal na pagbabago. Sa ilalim ng napakahusay na pagsisikap ng Fallen Heart Flame, sina Xiaoyan at Queen Medusa ay tunay na pumasok sa intersection sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang apoy ng puso na lumitaw sa katawan ni Xiaoyan sa pagkakataong ito ay mas matindi kaysa sa anumang mga nakaraang panahon. Kahit na noong natanggap niya ang asensya ng Fallen Heart Flame upang pinuhin ang kanyang katawan noon, ang lakas ng apoy ng pusong iyon ay hindi bababa sa 2 beses na mas mahina kaysa sa apoy ng puso sa sandaling ito. Medyo naging purplish ang mukha ni Xiaoyan dahil sa pamumula ng kanyang balat. Paulit-ulit na namumuo ang mga paltos sa kanyang balat. Ang nakakatakot na mataas na temperatura na lumabas sa kanyang katawan ay tila gustong sunugin ang kanyang buong katawan. Ito ay inihaw sa ilalim ng napakataas na temperatura. Kung si Xiaoyan mismo ay hindi makontrol ang isang heavenly flame, sa ilang lawak, isang pagtutol sa heavenly flames na ito pati na rin ang pagpino ng kanyang katawan sa pamamagitan ng ningas ng puso kanina, malamang na siya ay naging alabok na may isang putok tulad ng kanyang mga damit kanina sa sandaling lumitaw ang apoy ng puso. Sa kabila nito, ang mataas na temperatura na kumalat sa bawat sulok ng kanyang katawan ay nagpahirap kay Xiaoyan hanggang sa siya ay mas mabuting mamatay kaysa buhay. Kahit siya ay malinaw na naramdaman na kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Ang kanyang chi paths ay kumikibot at ang kanyang mga buto ay naglalabas ng daing na nagmumungkahi na sila ay nalulula. Kung magpapatuloy ang sitwasyon sa ganoong paraan, malamang na ang katawan ni Xiaoyan ay ganap na mawawala sa mundong ito sa loob ng maikling panahon. Pang!
Isang spark ang biglang sumibol mula sa itim na buhok ni Xiaoyan kasunod ng lalong matinding pagkalat ng apoy ng puso sa loob ng kanyang katawan. Kaagad, ang kislap na iyon ay nagresulta sa ang natitirang bahagi ng kanyang buhok ay ganap na naging maitim na pulbos, na naanod pababa, na nag-iwan ng isang ganap na kalbo na ulo na parang isang bombilya. Hindi mabigyang pansin ni Xiaoyan ang pagkasunog ng kanyang buhok. Sa sandaling ito, pilit niyang tinitiis ang matinding sakit na bumabaon sa kanyang puso. Ang Green Lotus Core Flame na kinokontrol niya ay paulit-ulit na naglalabas ng apoy ng puso, na patuloy na tumataas sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang mga pagkilos na ito ay walang saysay. Ang enerhiya na taglay ng Fallen Heart Flame sa loob ng Magma World na ito ay isang bagay na kahit sina Queen Medusa at Yao Lao ay nakitang napakahirap harapin. Kaya naman, sa kabila ng paggamit ni Xiaoyan ng lahat ng kanyang lakas at pagpigil sa apoy sa buong katawan niya, maaari lamang niyang hayaan na tumaas ang init ng apoy ng may mas malaking lakas. Ang mataas na temperatura na iyon ay naging lalong nakakatakot. Sa pagkakataong ito na talaga ang katapusan. Ang isip ni Xiaoyan ay nakatuon sa parang pag-aalsa na pagan sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang isip ay dahan-daang nagpapadala ng mahinang pakiramdam. Tahimik na kumalat sa puso ni Xiaoyan ang walang lakas na antok. Walang awa ang Fallen Heart Flame. Kaya naman, natural na hindi nito isasaalang-alang ang damdamin ni Xiaoyan. Sa halip, unti-unti nitong pinataas ang temperatura ng apoy. Mukhang naramdaman nito na pagkaraan ng ilang sandali, malalamon na nito ang Green Lotus Core Flame. Si Reyna Medusa sa gilid ay naghihirap din habang si Xiaoyan ay malapit nang bumaba sa walang pag-asa na kalagayan na malapit ng mapino. Bagamat maaari niyang pilitin na lumaban gamit ang kanyang malakas na lakas, ang dalawang espiritu na paulit-ulit na nakagapos sa kanyang ulo ay nagpapahiwatig na siya ay lumalaban sa matinding sakit. Higit pa rito, ang sakit na ito ay kumalat mula sa kaibuturan ng kanyang espiritu, at hindi magiging mas mahusay kaysa sa pagpapahirap na dinaranas ni Xiaoyan. Ang masakit na ekspresyon sa mukha ni Reyna Medusa ay biglang nabawasan kasunod ng agos ng panahon. Ang mga figure ng tao at ahas sa loob ng di nakikitang apoy sa itaas ng kanyang ulo ay hindi rin namamalayan at tahimik na nagsimulang magpakita ng mga bakas ng pagsasanib. Sa hitsura ng sitwasyon, maaaring naramdaman ni Queen Medusa ang paikot-ikot na pakiramdam ng pagsunog ng kanyang espiritu, ngunit ang Fallen Heart Flame ay tila sinasadyang ihawin ang espiritu ni Queen Medusa at ang Heaven Swallow ang Python hanggang sa sila ay nagsanib. Bagamat napakabagal ng naturang pagsasanib, maiisip lamang ng isang tao na tunay na maaangkin niya ang kontrol ng katawan na iyon kapag nagtiis siya hanggang sa ganap na nagsanib ang dalawang espiritu. Sa oras na iyon, ang nakakapigil na epekto ng Fallen Heart Flame ay automatikong mawawala. Bagamat ang Fallen Heart Flame ay nagtataglay ng ilang katalinuhan, malinaw na hindi ito alam tungkol sa ganoong sitwasyon. Kaya naman, hindi nito alam na tahimik itong nagbibigay ng malaking tulong kay Reyna Medusa nang palakihin nito ang pagpino ng init ng apoy. Siyempre, ito ay ang mga pangyayari lamang ni Reyna Medusa. Kung ikukumpara sa kanya, tila mas miserable si Xiaoyan. Ito ay dahil habang tumataas ang temperatura sa loob ng kanyang katawan, ang kanyang pisikal na katawan ay unti-unting natutunaw sa loob ng mataas na temperatura na ito. Matangkad pula ang mukha ni Xiaoyan. Sa isang sulyap, ang kanyang kasalukuyang pag-iisip ay tila isang taong na-flay, at mukhang lubhang nakakatakot. Sa pagtaas ng temperatura ng kanyang katawan, tahimik na pumutok ang kanyang balat. Umagos ang kumukulong sariwang dugo at tinina ng dugo ang kanyang katawan. Nakakabigla ang panlabas na anyo ni Xiaoyan habang ang loob ng kanyang katawan ay napakalungkot na hindi kayang tingnan ng isa. Nasira ang kanyang chi pads dahil natuyo ang mga ito, na tila isang plastik na silindro na nasunog ng apoy. Ang lahat ng iba't ibang organ sa kanyang katawan ay seryoso ring nasira. Kung hindi para sa Green Lotus Core Flame na todo-todo upang protektahan sila, malamang na sila ay na-vaporize ng mataas na temperatura. Siyempre, hindi lang ito ang mga bagay na naging miserableng estado. Ang sea urchin tulad ng Dao Crystal sa loob ng kanyang vortex ay tila naging sea urchin na itinapon sa isang kaldero ng kumukulong mantika. Pulang-pula ito at paulit-ulit na naglalabas ng mainit na hangin.
Maging ang Daochi na pumuno sa loob nito ay nagsimula na ring kumulo. Ang agarang resulta ng miserableng sitwasyong ito sa loob at labas ng kanyang katawan ay agad na pumasok si Xiaoyan sa isang malubhang na sugatan na estado kung saan ang kamatayan ay nalalapit. Isang hibla ng magulong kamalayan ang dahan-daang damaloy sa loob ng kanyang katawan at nanganganib na mawala anumang oras. Sa sandaling mawala ang kanyang hibla ng kamalayan, sapat na upang ipahayag ang kanyang kamatayan. Katulad nito, ito rin ang magsasabi ng tagumpay ng pagpipino ng Fallen Heart Flame. Ang Green Lotus Core Flame sa loob ng kanyang katawan ay tuluyan ding malalamon. Medyo nasa sabik din ang Fallen Heart Flame dahil naramdaman nitong malapit na nitong maabot ang layunin nito. Dalawang malabong berdeng kumikinang ang mariing nakatitig kay Xiaoyan, na may mga galos sa dugo sa buong katawan. Habang ang berdeng liwanag ay tumataas, ang init na ibinubuga ng apoy ng puso na damaloy sa buong katawan niya ay naging mas nakakatakot. Guro, pasensya na. Ako. Ginawa ko na ang aking makakaya. Ang kamalayan ni Xiaoyan ay lalong nanghina, na naging dahilan upang maramdaman ni Xiaoyan na tila siya ay naglalakad patungo sa isang mundo na puno ng kadiliman. Ang kanyang sobrang mahinang pag-ungol ay nagdala sa kanyang huling kamalayan habang sila ay tahimik na naglaho. Sa sandaling lumakad ang kamalayan ni Xiaoyan sa kadiliman, ang berdeng lotus kung saan nakakross ang paa ni Xiaoyan ay biglang nagbuga ng mahinang berdeng kinang. Sa wakas, tila hindi nito nakayanan ang mataas na temperatura, at nagsimulang dahan-daang matuno. Ang buong berdeng lotus ay mabilis na natunaw sa isang malaking kumpol ng berdeng kulay na likido habang tumindi ang pagkatunaw. Kumalat ang likido at agad na tinakpan ang hubad na katawan ni Xiaoyan. Creak. Ang storage ring sa daliri ni Xiaoyan ay nagsimula ring bumuo ng ilang crack lines sa ilalim ng ganoong kataas na temperatura habang ang kulay berdeng likido ay nakabalot kay Xiaoyan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nabasag ito at isang malaking tumpok ng iba't ibang bagay ang biglang lumitaw. Ang berdeng kulay na likido ay ganap na nakabalot sa lahat ng mga bagay na lumitaw mula sa singsing na imbakan. Dahan-dahan itong umikot at itinapon ang lahat ng iba't ibang basura tulad ng mga balumbon. Ang iba't ibang mga bagay na natitira ay lahat ng mga bagay tulad ng mga sangkap na panggamot at iba't ibang uri ng mga tabletang panggamot. Umikot ang likido at ang lahat ng sangkap na panggamot at mga tabletang panggamot na inimbak ni Xiaoyan sa kanyang storage ring ay unti-unting natutunaw sa loob ng berdeng kulay na likido. Sa wakas, maraming likidong panggamot na may iba't ibang kinang ang lumitaw bago ihalo sa berdeng kulay na likido hanggang sa maging maraming kulay. Ang mga sangkap na panggamot at mga tabletang panggamot sa loob ng storage ring ay bumubuo sa buong koleksyon ni Xiaoyan. Sa sandaling ito, ang berdeng kulay na likidong iyon ay tila walang anumang katalinuhan dahil ito ay natutunaw at random na hinahalo ang lahat ng mga ito ng walang anumang nararapat na pangangalaga, na parang nagluluto ito ng isang hodgepodge. Mayroong napakaraming mataas na antas ng mga tabletang panggamot sa mga gamot na iyon. Ang ground spirit pill na pinadalisay ni Yao Lao pagkatapos ng matinding kahirapan ay kasama rin nila. Gayunpaman, sa sandaling ito ay naging isang napakalakas na madilim na pulang likido na hinaluan ng lahat ng iba't ibang kulay na likido. Walang nakakaalam kung ang random na magulong timpla na ito ay isang lason o isang tonic. Ito ay dahil ang buong bagay ay isang uri lamang ng pagkakataon. Ang mataas na temperatura ay naging sanhi ng pagkatunaw ng berdeng lotus, na sinundan ng pagputok ng storage ring. Pagkatapos nito, pinaghalo nito ang lahat sa isang nakakagulat na paraan. Kasunod nito, misteryosong sinalakay nito ang katawan ni Xiaoyan na nawasak hanggang sa hindi na ito magmukhang tao. Ang maraming kulay na likido ay nakapulupot ng mahigpit kay Xiaoyan, paulit-ulit na pumapasok sa kanyang mga butas at sugat at umaagos sa katawan ni Xiaoyan. Ang likidong ito na pinagsama-sama ng hindi mabilang na bilang ng mga medicinal pill at medicinal ingredients ay damaloy sa katawan ni Xiaoyan. Sa wakas, damaloy ang sinulid sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Kasunod ng kanilang pagsalakay, ang chi paths, buto, at dugo, na sa orihinal ay malapit ng ganap na mawawasak, kakaiba ngunit dahan-daang nagbuga ng mahinang kinang. Higit pa rito, sila ay naging tulad ng isang maliit na puno na nakatagpo ng ulan sa panahon ng tagsibol, na nagpapahintulot sa kanila na tumubo muli ng matibay.
Ang sigla na biglang tumaas sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay muling nakakuha ng atensyon ng Fallen Heart Flame. Agad na kumislap ang berdeng liwanag at ang apoy ng puso na pumuno sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay muling sumabog na may nakakatakot na temperatura. Ang mataas na temperatura na biglang sumabog ay naging sanhi ng kanyang chi paths, buto, dugo, kalamnan, at iba pa, na kagagaling lang ng ilang buhay upang muling matuyo. Gayunpaman, kung saan ang makulay at walang katulad na malakas na likido ay patuloy na damaloy, kakaibang lumitaw muli ang buhay. Ang apoy ng puso ay paulit-ulit na nawasak habang ang makulay na likido ay paulit-ulit na gumaling. Ang dalawang bagay na ito ay tila nasangkot sa isang tug of war sa katawan ni Xiaoyan. Sa bawat oras na sinusunog ng apoy ng puso ang isang chi paths, buto, kalamnan, at iba pa, hanggang sa ito ay malapit ng masira, ang kakaibang likido ay agad na lumusab dito hanggang sa ito ay naglalabas ng tanda ng buhay. Ang prosesong ito ay mauulit pagkatapos. Ang cycle ay tila walang katapusan. Ang matinding sakit na nilikha ng ganitong uri ng paghatak ng digmaan ay isang bagay na karaniwang hindi kayang tiisin ng sinuman. Mapalad na sa sandaling ito, si Xiaoyan ay pumasok sa isang pseudo-death state dahil sa kanyang nalalapit na kamatayan. Kaya naman, hindi niya naramdaman ang alinman sa matinding hindi makataon na sakit na ito. Kung hindi, kahit na ang kakaibang likido, na pinaghalong iba't ibang bagay, ay gumaling sa kanyang katawan, malamang na siya ay pahirapan sa isang baliw sa ilalim ng ganitong uri ng matinding sakit. Sa makatuwid, sa isang kumpol ng medyo hindi nakikita maputi-puti na apoy sa loob ng malawak na magma ay isang hubad na lalaki at babae. Ang bawat isa sa kanila ay nakararanas ng kanilang sariling uri ng mabagal ngunit napakalaking pagbabago. Ang gayong pagbabago ay napakabagal. Walang nakakaalam kung gaano ito katagal. Marahil isang buwan, marahil kalahating taon, marahil isang taon, marahil mas matagal pa. Gayunpaman, mayroong isang punto na hindi kailangang pagdudahan ng isa. Kung kaya nilang tiisin ang pagbabagong ito at sa huli ay magising mula rito, sila ay tunay na. Ganap na magbagong anyo. Unti-unting umuunlad ang pagbabago.